pakinggan muna natin ang ating dalawa sa mga magigiting natin mga chaplain. Kaya unahin na natin si Reverend Dave Hinay. Father Dave. Okay, bye. Maraming salamat po. Bye. Okay, Yes. narinig ako. Okay. Yes po, Magandang clear. hapon po muli sa inyong lahat at lalo na kay sa ating eminensya. OM Ray, magandang hapon po sa inyong lahat. At ako'y nagagalak na naging bahagi po sa ating online learning activity sa hapong ito. Maraming salamat sa initiative ng Obispado Maximo at nawa sa mga live events na ito, marami tayong matutunan at mag-exchange tayo ng ating mga learnings and experiences para makatulong po sa ating, lalo na sa ating mga ating simbahan po. So yung nabanggit po sa akin ni Father Mars na magbigay ko ng sharing about our court chaplaincy work, ako rin po ay nagagalak na may share sa inyo kung ano po ba yung talagang work namin. Kasi marami rin sa atin ang hindi alam kung paano yung ministry ng seafarers. Kasi kakaiba ito kung ikaw ay nasa church or parish work. Kasi yun nga, na nakapag-serve din ako sa ilang mga parishes, so ma-compare ko yung life ko as a parish priest and then as a port chaplain. Kaya nais kong bigyang diin ngayon sa pagbigay ng concrete evidence kung paano namin hinandled yung mga cases. Kaya yung first part siguro ng sharing ko is about sharing sa isang case na we consider as case closed. So yun, before that we must understand first our work. How do we pastor? How is pastoring the seafarers? Like, okay, mag-share screen siguro ako. So bagong lahat, i-acknowledge ko yung aking kasama diyan sa Sport Chaplaincy din, si Padre John Mark Yanez, nasa Germany. So siya po ang magsasalita rin po mamaya. So maraming salamat, Father John. Kumusta rin dyan? So we'll start. So in my own understanding, based na rin sa mga learnings po, so on pastoring the seafarers or the port chaplaincy, so when we must first understand what is pastoring, or it can be translated to, for me, caring for seafarers by supporting and assisting their welfare needs and providing them friendly welcome from a long voyage at sea. And then we must provide practical and emotional support inclusively regardless of faith and nationalities. So this faith and nationalities, we cannot exclusively choose what seafarers we do visit, because sometimes we do not know what crew nationalities and what are their faith involved. So pag nagbisita kami ng barko, usually hindi namin alam kung ano yung na mga nandyan na mga seafarers, ano yung nationalities nila at ano yung faith background nila. Kasi from time to time, nag-change sila ng crew. Although may mga records na yung barko na yan ay may mga Pilipino, may mga Burmese, may mga Chinese, pero hindi natin alam from next port magkaroon ng crew change, so another nationalities na rin po ang involved or nasa loob ng barko. And then, pastoring is also providing counsel, advice. Yung advice varies from health, legal, financial, family, or work matters. Kaya yung mission to seafarers or mga chaplaincy involved work, mayroong mga connection yan doon sa mga doctors, lawyers, or mga financial advisors in case na hindi po namin kaya yung kanilang problems or need nila ng ibang suggestion na makakatulong sa kanila, nire-refer namin diyan sila doon sa mga experts. So may mga connections kami na mga experts na pwedeng makatulong sa kanila. And then also, dahil karamihan sa mga chaplains ay mga priest or di kaya lay pastors, so we can also attend to their spiritual concerns.
And then the most important thing also is we must clarify our own bias. Like for example, yung before ako nag-port chaplain, mayroon din akong sariling bias with regards to sa mga seafarers po natin. Kagaya ng nabanggit nga ni UM kanina, na minsan kadalasan nating pinupuntahan sa pag nasa parish work or diocesan work tayo in terms of solicitations, pumupunta tayo doon sa mga OFW or yun sa mga seafarers. At minsan hindi natin nakikita kung ano yung kanilang mga emotional problems or ano yung kanilang mga concerns. So we have our own bias. Kaya kailangan isettle po muna natin to bago makapag-ship visit. Kailangan mayroon tayong idea kung ano ba yung purpose ng ating pag-ship visit. Then yung perceptions ng seafarers natin mismo ay kailangan i-settle natin at i-clarify. Okay, so the next thing is to understand the life of seafarers and their families. So nabanggit kanina ni UM, so yung life ng seafarers, so medyo nagkaroon din ng linaw diyan kung napakinggan ninyo yung na-compose ni Sir Charles. Mamaya-maya magsalita din po siya yung kanyang poem na We Are Seafarer. So nandun yung parang clearly defined niya kung ano yung life ng seafarers on board and even on land. So hopefully nababasa niyo yun at napakinggan niyo yung poem na ginawa ni Sir Charles. And then we must understand also, this is the good thing to see, that the ship is also a kind of environment which is isolated. And some say it is a floating prison. It's sad reality, but that's the thing. It's a kind of floating prison. With pandemic or no pandemic, they always in lockdown or lock up. They cannot go anywhere. So even kung nasa port man sila, limited time lang yung nasa port sila. So most of the time they are in the ship and they are at sea. So kung nakikita man natin na nagpa-picture sila sa magandang places around the world, yan po ay kumbaga limited time lang yan at napakabilis lang yung panahon na yan para mawala lang yung kanilang loneliness. So yung most contributing factors na makikita namin at napakinggan namin sa kanila ay yung pag-fight nila sa loneliness, fatigue, stress. Ito yung very common sa mga seafarers, lalo na sa mga baguhan nating mga seafarers. And then contributing factors pa, yung may mga external factors pa na kanilang kinakaharap, katulad ng nabanggit ni OM kanina na cases of abandonment. And there are several issues on board also, like about their living and working conditions. So these things usually hidden or unseen. So karamihan sa mga tao hindi nakikita yung flight, yung hinaing mga seafarers kasi kadalasan sa kanila hindi nga po nakikita. At yung trabaho namin as port chaplain, yung pagbisita namin ay malaking tulong upang makita yung actual at realidad ng kanilang trabaho, kung ano yung kanilang mga hinaing. Kaya po mga friends, nais kong ibahagi sa inyo yung isang concrete evidence kung paano namin hinandle yung isang case. So let me share you about this one. I received this case about the vehicles carrier ship. And it's all about lack of food provision and poor living condition on board. So kung hindi po hindi nakakita or marami po sa atin hindi ka nakakita kung ano yung vehicle carrier ship. So yan po yung, never mind the picture, yung picture dito sa likod, yan po yung vehicle carrier ship. So ito yung in-assist namin. So yung name niyan ay Sierra Nevada Highway. So it's a vehicle carrier ship. Ang registered flag nito ay sa Panama. 2007 made. Ang gross tonnage nito ay 44,000.
364. So ang kapasidad niyan, so nabanggit dito, so more or less about 5,000 cars in one voyage. So isang biyahe niyan, makapagkarga siya ng 5,000 cars. So ang kaibahan nito, so yung sa ship, mga carrier ship compare sa mga container or general cargo or bulk carrier, sa ngayon, ang bulk carriers, yung vehicle carrier ship ay napakabilis lang po yung kanilang stay sa port. So just imagine, magstay lang sila 8 hours to 24 hours in the port and then lilipat naman sila sa ibang port. Kaya napakabilis yung kanilang transition. At just imagine, yung kung 5,000 cars man yan or less than 4,000 to 5,000 cars, napakabilis ikarga nila yan kung 24 hours ang limit nila ng stay sa port na yan. So yung owner nito ay Japanese at yung crew ay all Filipino. So ito po yung naging complaint nila. So yung complaint na ito ay na-receive sa Australia. At dahil nga yung limited time dun sa port, hindi ito naakyat ng inspector or yung chaplain. Kaya i-forward sa amin dito sa Thailand kasi yung voyage ng barkong ito ay from Australia to Thailand via Indonesia, Singapore, so to Thailand. So in-anticipate nila na kaya namin maakyat itong barkong ito. So before sa pagdating ng barko, na-forward na ito sa amin at naka-prepared na kami upang bistahin itong barkong to. So kailangan naming makuha yung consent ng mga crew, kaya pag may mga cases na mga ganito or complaint ng mga crew, talagang nire-required sila na magbigay ng written complaint para mayroon din kaming panghahawakan. And then with supporting evidences. So ito yung aming response and action. So upon receiving the complaint, we also gathered evidences and direct contact the complainants. So report and ask assistance also to the ITF. So the ITF is the International Transport Federation as the legal authority to handle this case. But since in Thailand, we don't have an ITF inspector here, so kami po yung naging in charge na makita, mag-visit direct yung barkong ito. Titingnan kung ano yung talagang kalagayan nasa loob ng barkong ito. So we need to validate or we need to have an first-hand information about their situation. So we do make ship visit. So this ship visit is not just to talk about the complainants, but also to talk to both parties, like the captain or those in charge of the ship. So para mapakinggan yung both sides po nito. So to provide welfare assistance, practical help, counseling, and dialogue. So, and then the most important thing is to make possible case closure, and we need to do the follow-up if needed. Okay, so this is the actual ship visit. So on the right side, this is the captain. So he's from Cebu. So we first talked to the captain and asked him if he knew about the complaint. And then we also talked to the complainants, which is the engine department. So all these guys from the engine department, so they complain to the captain on board. So we make a dialogue to settle their misunderstanding on board. Okay, so yung nagkaroon ng paglilinaw doon sa issues nila, at ito yung magandang result na nabigyan sila ng kanilang request na food provision at nabigyang linaw kung ano yung hindi pagkaunawaan sa port na ito, sa loob ng barkong ito. So at least napakinggan yung side ng complaint at bigyan sila ng kaagarang aksyon from the company.
Kaya sa amin, ang talagang gawain namin ay i-follow up din yung status nila para makakita talaga kung ano yung kalagayan nila. Hindi lang dun sa time na may problema sila at maskin dun sa wala na silang complaint. Kung talagang safe and secure yung mga crew on board. Pati na yun din yung mga kino-complain nila. And then, kung makikita natin, ito i-share ko sa inyo kung ano yung naging flow ng case na ito. So, at makita natin yung kahalagahan ng network ng team namin around the world. So, nakikita namin doon sa record, sa route ng barkong ito, usually from Lamsibang, this is from Thailand to Australia via Jakarta, Singapore, and then they have a chance to go to the Philippines in Batangas. Alam namin na mayroong problemang barkong ito. Ang problema ng barkong ito ay kulang sa food supplies at ang barkong ito at walang yung poor living conditions ng mga crew on board. Kung maakyat ito sila at malaman ng inspector na mayroong ganitong problema, maaaring ma-detain yung barkong ito at magkaroon ng malaking fine. Kaya makikita namin ito siguro ay kalakaran na rin ng mga shipping companies para makaiwas, gumawa sila ng paraan para makakakuha ng supply yung kanilang barko. Kaya nag-drifting sila sa bandang Indonesia para makakuha ng mga supplies. Kaya pagdating nila sa Lamsibang Port dito sa Thailand, mayroon na silang counting supply at naghahanap na rin sila ng panibagong more supplies para sa kanila. Pero ang mahalaga nito, pag bisita namin, nagkaroon kami ng dialogue in both parties para maunawaan yung kanilang complaint. Kaya napakahalaga na isettle yung kung mayroong mga misunderstanding sa barko, minsan kailangan mong pakinggan, unawain yung bawat isa, paano ito ma-resolve. Kasi sa barko, wala nang ibang mapupuntahan sila kundi sila ran mismo So hindi sila makaiwas sa bawat isa kasi bawat araw sila ay nagkakita-kita. So kung mayroon mang hilwaan o alitan ng bawat isa, so may chance talaga na mag face to face sila. So walang ibang tutulong sa kanila kundi sila din mismo. So dito binigyan natin ng halaga yung international partnership at yung network ng ICMA. Yung ICMA ay International Christian Maritime Association, kung saan lahat ng mga religious organizations, charity works with regards to seafarers ay nagkaroon ng network. Kaya mamaya si Father John Mark, yung kaniyang network naman ay sa German Seamen's Mission. So ako ay from Mission to Seafarers. So dahil sa ICMA, nagkaroon kami ng ugnayan at sa anong paraan ay mayroon kaming mga tulad ng mga sa training at saka sa networking. So yun, so with this case, we're happy na nabigyan namin ng closure yung kanilang problema at na-attend namin yung kanilang needs. They have some we need some counseling and to hear them their issues on board para ma-resolve. So yun po isa sa paano yung flow ng pag-support namin sa seafarers from one country to another country. Kasi yung network ng Mission to Seafarers ay napakalawak. Katulad nito, hindi ko maisa-isa itong mga cases na susunod, yung part 2 na ibahagi ko. So kung mayroon mga katanungan po tungkol ito, pwedeng i-reserve na lang po mamaya, pwedeng isulat na lang po ninyo para maunawaan pa po. Pero ito nga, nais kong ibahagi sa inyo. So I started here working in 2016, but in 2016 we were not able to do ship visits because I focused on studying the language. Then we started in 2017. So I have the record here from 2017 to 2020. So you can see we started 1 year visit in 2017, about 126 ships. And then 2019, we have reached about 595. And then last year, we have 358 kasi nag-start na ito ng pandemic.
Pero ganun pa man, yung ship cases na na-receive namin ay talagang makikita ninyo kung marami kaming binibisitang barko, mas maraming cases kaming nakikita at na-assist. So yan, makikita natin yung record yan. At so ito, nice kong i-share sa inyo kung ano yung background ng work ng Mission to Seafarers. So para ma-understand natin kung paano at bakit namin ito ginagawa. So the Mission to Seafarers is the largest international charity that cares for seafarers. It's founded in 1856 in UK and entirely funded by voluntary donations. So napaka-tagal na panahon na rin po itong Mission to Seafarers, kaya kilala na po ito around the world kasi halos may present ito sa lahat ng mga ports. So we have already registered as charity in England and Wales and also in Thailand. Last year, 2019, we able to register this Mission to Seafarers as representative office of the Mission to Seafarers. So we have legal identity. Also, aside from church organizations, we have also addressed the legal requirements. So as to say, we have 260 ports around the world in 71 countries present. So this is, we provide caring for all seafarers, regardless of their faith and nationalities. So as mentioned kanina ni OM, so there are about 1.5 to 1.7 million seafarers at sea working. So that's the big volume of human at sea. So usually hidden and hindi natin nakikita. But I'm working closely with the Apostleship of the Sea and the Roman Catholic side. So we have two also staff. So we work together to do ship visit at the port. So we offer help, support. So that support is practical, spiritual, psychological, or emotional. So we also offer advice. So we have our legal team, financial advisors, and also health and other counseling matters. Or even as to say that this is just simply to welcome our seafarers from their long voyage at sea. So marami sa ating mga marino na talagang pag nabisita sila ay iba yung kanilang feeling na may bumisita sa kanila, na wini-welcome sila kahit na anumang nationality sila o anong faith nila, at na-feel nila na wini-welcome sila at may bumisita sa kanila. Mabanggit ko, yung Mission to Seafarers dito sa Thailand, fully registered nga po ito last 2019. Malaking impact ito kasi nagkaroon tayo ng legal identity sa Port Authority ng Thailand. Kaya mayroon tayong access ngayon, binigyan tayo ng grant access na makabisita sa all ports in Thailand, hindi lang dito sa Bangkok Port, pati yun doon sa Lamsibang, sa other areas na mayroong mga barko na dumarating. So may mga cases within Thailand ay sinisikapan namin na mapuntahan at mabisita. So yung main ports na kung nandun kami lagi ay dito nga sa Bangkok Port, at mayroon na kaming access din sa Lamsibang Port, at ito yung pangatlo, yung Siam Kerry Seaport na tinatay namin ni-reach out ngayon na magkaroon ng regular ship visit. And this year, since last year, we also provide additional service for the seafarers. We have portable free Wi-Fi, and we do shopping for fees if they ask us to do. Kaya maraking tulong din sa mga crews natin kasi sa ngayon, almost 2 years na hindi sila makalabas sa barko. So no shore leave allowed pa rin sa ating mga crew. Kaya kung may mga basic necessities silang kailangan, pati yung ating mga business person ay not allowed din bumisita sa kanila. So no other choice. Kung nandun kami, pwede nila kaming pakisuyuan na bumili na lang ng mga gamit para sa kanila. So ito yung sample sa Bangkok Port area. So ito yung nasa anchorage, sa right side, yung nasa anchorahe.
ito ay minsan nakakatuwa itong nasa Ancoraje area kasi wala kaming yachts dito na sasakyan kundi yung bangka na local Thai na bangka ang aming sinasakyan para lang mabisita sila na sa Ancoraje. So ito yung picture na ito. Ito yung pre-pandemic time na kung saan allowed kami makipag-usap sa mga crew sa gangway na kumpul-kumpul at karamihan doon sa mess room area. Minsan nakasabay kami sa pagkain nila o doon sa snack time nila. Mas maganda yung pakikipag-usap sa kanila kasi mayroong talagang face-to-face na parang grupo. At ito yung next naman, ito yung within this 2 years time, mayroon ng mga restrictions na sa aming pagbisita. Although allowed kaming mabisita pero may mga restricted areas lang na hindi kami makapasok doon sa accommodation area. Tulad nito sa unang pictures, yung may mga barko dito sa port namin na talagang required yung mga crew na mag-complete PPE sila. At not allowed yung mga visitors na pumasok sa kanilang accommodations. Yung gitna natin, mayroong ibang mga barko na nilagyan na talaga ng rehas para hindi makalabas yung mga crew natin at hindi rin makapasok yung mga visitors kahit na mga stevedores sa kanila. Kaya yan, yung aming pagbisita ay parang malaking tulong na rin sa kanila kasi pakiramdam nila talagang isolated sila. Makikita ninyo, napakalapit lang yung shore, na malapit lang yung lupa, pero hindi rin sila makababa. Sa lahat ng ports yan na kanilang pinupuntahan. So nakikita nila ng lupa, pero hindi nila mapupuntahan o makakababa doon. Kaya too much stress yung iba at talagang napakalaking adjustment para sa kanila. Kaya mga mabanggit nga, kung tayo man ay naka-lockdown kung ilang buwan lang, sila within doon sa kontrata nila, naka-lockdown o naka-lock up sila. So ito yung ibang mga crew na binibisita namin. So lahat ng mga crew, hindi lang mga Pinoy ang aming mga bisita, kundi lahat ng mga crew regardless of their faith, nationalities, and beliefs. At hindi namin titingnan kung ano yung religion nila bago namin sila kausapin. So ito yung mga iba't ibang mga cases na hinandle namin dito at ibang mga services na offer namin dito. So itong side na ito yung latest na nagkaroon ng may namatay sa barko at tumawag sa akin para bisitahin sila kasi napaka-stressful yung situation at talagang iba yung pakiramdam kasi mga crew on board ay mga Pinoy. So need nila yung presence ng pari. So yung Philippine Embassy tumawag sa akin para mapuntahan sila. At yun nga, napuntahan natin sila. Hindi ito sa Bangkok Port. Nagbabiyahe ako 3 hours from Bangkok para mapuntahan lang sila. So napakaganda kasi may cooperation din tayo sa port authorities at binigyan tayo ng access para mabisita sa kanila. So ito yung time na sa upper side naman, ito yung pre-COVID time na mayroon din tayong free service sa ating mga crew na gustong lumabas sa barko. Pwede nating ihatid sila doon sa center o i-pick up sa center papalik sa barko. At may mga barko din na nag-request noon na makapag-mass on board, yung spiritual health nila, nire-request nila na kung pwede. So mayroong ibang mga crews na may mga personal problems na nabibigyan natin ng pakikinig kasi yun nga yung confident nila na sa barko, minsan natatakot sila mag-share doon sa mga personal problems nila sa kapwa crew nila kasi pag mabanggit nila na mayroon silang mga problem concern, maaaring cause yan na makapauwain sila. So yung iba natatakot. Kaya kailangan mayroong kang time na mapakinggan yung bawat isa, lalo na yung mga mayroong problema sa buhay nila. So may mga time din na kami nagbibigay ng mga regalo sa mga seafarers, lalo na itong panahon ng pandemic.
So, nag-provide ka ng mga basic necessities nila pang friendly welcome sa kanila. So another cases na malalaking mga cases na na-handle namin at nakikita namin sa pagbisita namin. So ito nga, may mga nabanggit ni OM kanina na may mga na-abandoned na mga seafarers. So yan ay realidad na yung mga companies ay basta-basta lang iniwan yung ating mga seafarers sa angkurahe na hindi alam kung ano yung kahinat na nila. Pinaasa lang ng ilang buwan. Kaya yun, sa pamagitan ng coordination at partnership natin sa iba't ibang mga organizations ay atin silang natulungan para makauwi. So kahit na bago pa tayo dito sa Thailand, so nasa 5 years pa lang ng operations natin, pero mayroon tayong mga partners na pwedeng tumulong sa atin in local and internationals na kung saan yung mga cases na difficult to handle ay mapadali natin sa pamagitan ng sama-samang pagkilos sa iba't ibang organisasyon para sa kapakanan ng ating mga seafarers po. So napatunayan ko po yan kasi maraming mga cases na na-resolve namin sa pamagitan ng partnership, effective partnership po sa iba't ibang organizations po. So doon lang po siguro ako hanggang doon lang po siguro yung sharing ko. So mamaya po siguro kung mayroon mga questions o gusto pang malaman kung ano yung aming mission, kung paano kami tumulong sa ating mga seafarers, pwede ko pong i-explain pa further kung ano yung specific na gusto ninyong malaman kasi napakarami pong mga pwedeng i-share po tungkol sa seafarers po. Pero due to limited time at tiyak ko si Father John Mark po, marami pa rin pwedeng ma-share siya tungkol sa Port Chaplaincy. So, yun po. So, kung mayroon pang kayong ibang mga time, pwede nyo i-check po yung aming website. So, www.missiontoseafarers.org or yung missiontoseafarersthailand.org. Okay po, maraming salamat po sa inyo. Pwede niyo pong i-check din po yung aming Facebook page at yung Facebook group